channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, unahin na natin 'to 'no, nakakatuwa po. Eto matagal na po 'to, eh, si Ortega 'no. Hindi lang po natin pinapansin gaano kasi hindi naman po siya sikat. Masyado na nagpapasikat. Yung mga young guns kada po kada po ano yung, may mga press conference, lagi po 'yan. Hindi po natin alam kung ano pong nagawa ng mga Duterte diyan sa tao na 'yan. Ngayon pong pinatulan ni Pulong, sinabihan po siya ng dakdak ka ng dakdak, 'no? Okey, natauhan siya, eh, biglang nagdahilan mga kapatid. Nakakaawa 'no, yung mga wala ng ginawa kundi dumakdak tapos nakita nilang galit na. Hindi naman pala nila kayang palagan si Pulong. Ganyan na ganyan itsura ni Pulong kung ano nakikita niyo. Eto po, ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang, dinadaldal nito, para magkaalaman na. May mga dagdag pa yan, eh. Hinahanap ko lang po. Mahirap minsan yung nagpapaka-high-tech, eh. Ay, ito pala ang dapat kong yan. Ayan, nakita niyo po yan? Bukod pa diyan, may dagdag pa ako riyan. Okay, yan po, oh. Basahin lang natin. Ay, hindi. Maliit ba? Yan po. Ang sabi po ni ano, Representative Paulo, pareho palang Paulo 'to. Ang dating pangulo ay hindi nakipaglaban sa droga. Siya ay nagpatakbo ng isang drug empire. Ayan. Ngayon si Pulong po galit na galit dito po sa sinabi na ito ni Ortega. Kaya sabi po ni Pulong, putak ka ng putak pero ni isa wala kang maipakitang ebidensya. Kung totoo man ang sinasabi mo, ipakita mo hindi puro drama at press release. Ayan. Meron pa pong mga sinabi si Paulo Duterte diyan. Idadagdag natin diyan sa sinabi niya na yan. Mahirap pala 'tong nagpapaka-high-tech, high-tech. Palipat-lipat ako, nawawala tuloy ako sa hulog, eh. Teka lang. Burakot tuloy yung mga ano. Eto pa po yung dagdag 'no, ni, Paulo Duterte. Hindi lang po yan, siyempre yan lang po yung kasya, eh. Pakita pa rin po natin sa inyo para nagagaydan po kayo. Ayan po, Davao City First District Representative Paulo Duterte criticized La Union First District Representative Paulo Ortega for what he described as baseless and recycled, accusation. Duterte challenged Ortega to present evidence. Ayun naman pala Ortega, magpakita ka kasi ng ebidensya. Ha? Yan po, matagal na pong inaakusahan, eh. Hindi lang pumapatol 'to si Pulong. Yan pong Ortega na 'to, napuna natin, dakdak ng dakdak 'to laban sa yung mga confidential fund ni BP Sara. Yan, daldal ng daldal yan tungkol diyan, eh. Tapos eto naman ngayon, si Tatay Digong naman. Ang mga sinabi pa, dagdag pa, sabi pa ni Duterte, Duterte challenged Ortega to present evidence instead of resorting to media drama, accusing him of diverting attention from issues such as flood control and corruption in his own district. O yan, corruption. Grabe rin pala, meron pala kayong, mga flood control, o mga corruption dyan sa distrito mo. Pero nakuha mo pang i-divert
banatan na ng banatan 'to si Pangulong Duterte. Halata naman na pinipilit niyo lang ilihis ang totoong problema, sabi ni Pulong. Ang flood control at korupsyon niyo sa Kongreso. Baka gusto mong ayusin muna yung problema mo diyan sa lugar mo bago ka maghanap ng gulo sa labas ng sarili mong bakuran. Ang tindi po nito, no? Ang termino ng ginagamit ni Paulo Duterte, direkta na sinasabi ka sa kanya. Baka gusto mo munang ayusin yung bakuran mo bago ka maghanap ng gulo. Putya, gulo na po ang termino. Hindi na po simpleng naaasar o nagagalit. Gulo na ang sinasabi nito ni masyado na kasi sumobra na tong mga young guns kunwari na to. Ang tatanda, yan ba young guns pa itsura mo? Ang tanda mo na. Pero isip bata ka pa rin. Kumbanatan mo si Pangulong Duterte. Tapos matatakot ka ngayon. Tuloy natin. Ayusin mo muna yung problema dyan sa lugar mo bago ka maghanap ng gulo sa labas. Gulo na ang hinahanap mo. He added that Ortega should focus on addressing his problem in district and try podcasting if he is more interested in making noise than in legislating. Kung mas gusto mo naman na mag-ingay at magdadadakdak, pag-podcast ka na lang katulad ni BBM. Yan ang banat sa'yo ni Paulo Duterte. Alam niyo po, nagulat po ako sa reaksyon eh. Akala ko magmamatigas pa rin eh. Dahil ang itsura niyan tsaka yung dakdak ng dakdak yan eh, no? Pag ang babae yung kaharap niya, si BP Sara, walang tigil sa kadadakdak eh. Ngayong sinita na siya ng kuya, yung pinakamatandang anak ni Tatay Digong, tungkol sa tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy na yung diversion nila na ginagamit nila si Tatay Digong. Tuloy-tuloy na akusasyon kay Tatay Digong. Ito po ang lumabas ngayon. Putya, maaawa po kayo eh. Nangangatwiran ngayon. Ito ang sinabi ngayon ni Duterte. Ni Paulo Ortega. Ayan. Pakita ko po sa inyo ang sinabi naman ni Ortega. Ito po sa bandang unahan. Ito po, dininay. Ayan, sa Inquirer, dininay po ni Ortega. Sabi po ni Ortega, Deputy Speaker of La Union Representative Paulo Ortega on Saturday released a statement denying that he made any statement recently about former President Rodrigo Duterte. So dinideny niya na hindi raw siya nagsalita recently. 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 Pero nagsalita ka. Ito pa sinabi ni Ortega. Ortega said there is a fabricated statement circulating online which is falsely attributed to him. Mayroon daw pong kumakalat ngayon online na hindi niya naman daw sinabi, kumakalat daw ngayon. Yan, circulating, fabricated. So, pinabricate lang daw, which is falsely attributed to him. Mamaya, papakita ko sa iyo na sinabi mo yan. I want to clarify that I have not issued any recent statement. Lagi niya sinasabi yung recent, di ba? Sinasabi niya, I want to clarify that I have not issued any recent statement, official or otherwise, regarding former President Rodrigo Duterte at any event. Ayan.
Ortega did not mention the specific fabricated statement attributed to him, but it can be checked on social media that there was certain posts alleging that he said Duterte himself ran illegal drug operation in the country. In recent weeks, I have repeatedly been made the subject of fake news and fabricated posts intended to mislead and confuse the public. Alam mo, Ortega, meron ngang kasabihan, hindi mo pala alam dakdak ka kasi ng dakdak. Meron kasabihan na once na ikaw, lalo ka na, congressman ka, once na dumakdak ka, no? Yang mga sinabi mo, ang tawag po dyan ay digital imprint. Lahat ng sinabi mo, kahit sinabi mo pa yan na dati mo pang sinabi, babalikan ka niyan. Diba? Ang tanong lang dyan, totoo ba na sinabi mo na si Tatay Digong ay one time, sinabi mo ba na si Tatay Digong ay nagpatakbo ng droga sa Pilipinas? Yun po yun. Pag sinabi mong fake news yan, hindi mo sinabi yan kahit kailan. Once na sinabi mo yan, kahit ibalik pa yan, sinabi mo pa rin yan. Ngayon, nagmamalinis ka na. Ang sinasabi mo ngayon, dahil nakita mo na galit si Pulong Duterte, natakot ka ngayon. Natakot ka Dahil may mga pagbabanta pa to nagbabanta pa Sabi niya, let us remain vigilant against the spread of falsehood and uphold truth, accountability and integrity in public discourse. Falsehood pala yan Tsaka i-uphold mo yung truth Tanong, please rely on credible news organization and verified official social media pages for accurate information. Yan yung sinabi ni Ortega. So, verified news organization, credible news organization, tsaka verified official social media pages. Okay. Eto po, sasabihin ko sa iyo na sinabi mo yan. Dinideny mo, di ba? Mas malupit pa nga yung sinabi mo Eto ang pamagat. March 10, 2025. March lang to, 2025. Ikaw ang nagsabi nito. Teka muna. Totoo ba na wala ka namang ebidensya? March mo pa sinabi to Ano na ngayon? March, April, May, June, July, August, September, October. 7 buwan. May ebidensya ka na ba sa mga sinabi mo ng March? Pagpalagay mo ng luma na yun. Pero sinabi mo yan Diba? Magaling yung mga bumabanat sa'yo. Kasi nahukay nila yung mga sinasabi mo. Ako, hinukay ko to kasi sinabi mo bago ko nilabas. Ang dami nga kasing fake news ngayon sinasabi mo parang fake news Parang walang basehan yung, parang ang gusto mong palabasin, itong sinasabi ni Paulo Duterte ay na fake news siya. Hindi po siya fake news, talagang sinabi mo yan. No? Hindi siya fake news. Ito ang petsa. Ayan, sa Inquirer. Siguro naman yung Inquirer, credible yan. Ito po ang sinabi niya. Pamagat, Duterte playing victim but he allowed drug cartel to flourish, Ortega. Ito babasahin ko sa iyo. Nabudol tayo ng Budulterte. Nabudol daw tayo ng Budulterte. Ikaw ang nagsabi nito. For years, he made us believe he was waging a war against drug, but the House Quadcom's investigation has revealed the shocking truth. It was a war that protected and enriched his most trusted men, including his right-hand operator, Michael Yang. Diba? Ito pa, mas malupit tong sinabi mo rito. He's playing the victim while ignoring the real issue. His administration ran a state-sponsored drug cartel. The former president
was never fighting a war on drugs. He was running a drug empire. Oh, hindi mo ba sinabi yan? Sa Enquirer yan. Ngayon, ibig mo sabihin, nag-expired na yung sinabi mo? Walang expiration yan, boy. Nag-sorry ka na ba dyan sa sinabi mo? Oh, sinabi mo ba na nagkamali ka? Sinabi mo ba na patawarin nyo na ako, pamilyang Duterte, na nagkamali ako nung sinabi ko sa Enquirer yan? Utot mo. Nariyan na yan habang buhay. Lahat ng sinasabi nyo, lahat ng pinupost nyo sa social media, panghabang buhay na yan. Pero kung magre-retract ka, huwag kang magmalinis. Na ibig mo sabihin na nagpe-fake news pa yung mga vlogger. Hindi kami nagpe-fake news. Ayan, ikaw ang nagsabi niyan. Kasalanan ba? Kasalanan na naman ba ng mga vlogger na kinukot ka? Yan ang problema sa'yo eh. Ano ka ngayon? Sinabihan mo si Duterte, no? Nagalit na si Pulong, nagsasabi ka ngayon na recently. Kahit matagal na yan, sinabi mo pa rin yan. Pero mabubura yan, kung dapat ang sinabi mo, sinabi ko yan noon. Pero nagsorry na ako sa pamilyang Duterte. Ilang beses nyo bang ilalabas yung pagkakamali ko? Hindi eh. Pinalalabas mo pa. Ha? Pinalalabas mo pa na ikaw, Ortega, ay nape-fake news lang. Na po-false quote ka lang. Hindi totoo yan. Ikaw mismo yung nagsalita niyan. Kahit makailan pa yan eh. Mabubura lang yan sinabi mo kung merong nag-sorry ka na. Kung ikaw ay nag-apologize na nagsabi ka na, pasensya na pamilyang Duterte. Wala akong ebidensya nung sinabi ko yan. Lasing ako nung sinabi ko yan. O ako ay wala sa hulog nung sinabi ko yan. Pero sa totoo, wala talaga akong ebidensya. O yun. Iko-quote mo ngayon yun. Matagal ko na yan sinabi. In fact, sa isang pahayag ko sa dyaryo, eto naman ang nilabas ko. Ganun po yun. Kaya kayo po, huwag kayong basta-basta maniniwala. Maghanap po kayo, madali naman. Meron naman kayong Google lahat. Ay, wag pa ulit-ulit, Gracie. Okay. So, tama lang na magalit sa'yo si Paulo. Kahit ba noon mo pa sinabi, kung hindi niya narinig noon, kung hindi niya nabasa noon eh. Ngayon, nilabas uli ng mga kung sino man na naglabas. Ang gusto pang huntingin yung mga hahanapin kung sino nagpapakalat. Siya naman talaga nagsabi. Mananakot na naman kayo sa mga nagpakalat. Dapat nga pasalamatan namin yung mga nagpakalat eh. Ibig sabihin yung mga nagpakalat na yan, hindi ko nabasa yan noon. Kung nabasa ko yan, binanatan din kita. O kaya binanatan na rin kita noon. Tama lang yan. Ibinabalik-balik yung mga kayo na may sinabi kayo kay Tatay Digong. Hindi naman noon yan. Kailan lang yan. Ngayon, mapapahiya na kayo. Punta na po tayo sa iba pang mga balita. Tama yan, Pulong. No? Ipakita mo na yung tapang mo para itong mga to na nawili. Pinamihasa mo kasi hindi ka kumikibo noon eh. Noong kung bastusin yan yung kapatid mo na vice president, yan kasama yan sa mga yanggan siyang umabastos. O ngayon, iba na si Pulong ngayon, napuna ko lang lahat na ngayon. Buhat nung hindi nyo tinitigilan si Pulong. Napakasarap pala sumagot si Pulong, parang may kuya ka na ngayon na naghiganti para sa'yo. Hindi ko naman sinasabi na baka mas matanda pa ako rin kay Pulong, pero alam mo yung pakiramdam na may mga nadadagdagan tayong tagapagtanggol. Kasi kung si BP Sara lang, hindi napapansinin niya mga yan. Sumobra. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pang balita.
Nasaan na ba iba kong balita? Ayusin ko lang ang pormahan natin para nakikita ko rin ang dapat kong makita. Ayan 'no, nagmalinis siya nung biglang, sinita ni Pulong, eh. Eto naman po si DPWH. DPWH will look into the possible connection between the Discayas and CLTG builders. Tindi talaga nito, eh, 'no? Ang tindi mo talaga ano, eh. Okey. DPWH possible links between Discaya, Senator Bongo's father's company to be kaya wala kang mapapakulong na magnanakaw. Tanong ko sa iyo ano, DPWH, ikaw ba ay DPWH secretary o secretary ka ng ombudsman? Ano, Boy Tokis Dison, ikaw ba ay DPWH secretary o secretary ka ng ombudsman? Ang alam ko, ang nagsabi na dapat imbestigahan yung ugnayan ni Bongo tsaka nitong Diskaya through yung company na tinatawag na si LTG Builders o yung kumpanya ng tatay niya. Ang alam kong una nagsabi niyan yung Ombudsman Boying Remulla. Ikaw ba, Dison, lahat ba ng mga tiwaling opisyal ng DPWH napakulong mo na? Zero pa rin. Yung bang mga umamin na sila ay namigay ng pera, na yung bang umamin na sila ay naroon sa picture ng santambak na pera, napakulong mo na? May ebidensya sila. Sila, may picture sila. Tapos sa testimonya nila sa Senado, inamin nila na sila yung nasa picture. Tapos sila yung nagkasama doon sa picture ng mga pera. Napakulong mo na? Wala pa rin. Kahit may ebidensya na. Kasi inuuna mo mamuliti ka, eh. Inuuna mong sundin yung ombudsman. May ugnayan ka ba sa ombudsman, yung DPWH? Ang trabaho po ba ng sekretary ng DPWH utusan ng ombudsman? Kung hindi naman, bakit ang inuuna mong sundin yung utos ng ombudsman? Samantalang ang mandato mo bilang DPWH secretary, isa sa mga mandato mo, magtanggal ng mga magnanakaw diyan sa sarili mong bahay. Si Bongo ba, mayroon bang DPWH empleyado ng DPWH engineer, district engineer, Yusek? Meron ba nagturo kay Bongo? Ang alam kong tinuro ng mga tauhan mo, si Chis Escudero, si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva. Bakit hindi silang imbestigahan mo? Bakit si Bongo? Meron ka bang kapanyarihan laban kay Bongo? DPWH secretary ka kung hindi naman sinabi na binibigyan ng lagay si Bongo? Alam mo, nagtatrabaho ka, sabi mo nga, ang dami niyong dapat trabahuin. Paano ka makakakuha ng katarungan, kami makakakuha ng katarungan kung inuuna mo yung pagsunod sa ombudsman kaysa paggampan mo ng trabaho?
hindi kasama sa mandato mo bilang DPWH Secretary, hindi kasama yung pagsunod sa ombudsman. Kung diskarte ng ombudsman yan, diskarte niya yan. Ikaw, DPWH, Department of Public Works and Highways. Ano kinalaman mo? Bakit mo iimbestigahan? Yun yung problema eh. O, sasabihin mo, contractor eh. Bakit? Kasama ba sa 421 na possible na ghost project yung pamilya ni Bongo? Meron ba silang ghost project? Hindi nyo nga maimbestigahan yung 421 ghost project eh. Uunahin mo pa yung hindi ghost project. Meron na bang reklamo kayo? Yan po yung problema. Pag inuuna, alam naman namin si Boying, wala nang problema dyan. Talagang si Boying, politika habol niyan. Kaya nga siya binabanata na ni BP Sara eh. Nagbabanata na, papaubayan na namin si Boying kay BP Sara. Pero ikaw, DPWH, kaano-ano ka ng ombudsman? Tauhan ka ba ng ombudsman? Kung hindi ka tauhan ng ombudsman, magtrabaho ka ng matino, dakdak ka ng dakdak. Oh, DPWH will also look. Bakit mo unahin yan? 421 yung ghost project na dapat mong iniimbestigahan. Magtrabaho kayo. Ala, nawala ako. Nawala kayo. Napindot ako, nawala kayo. Ariyan pa kaya yung. Sana, narito pa ako. Ganda ng talakayan, biglang. Ngayon, nagbalik. Okay. Pasensya na po kung bigla ako nawala. Ganyan talaga pag live. Hindi natin maaasahan na. Next topic po tayo. Kasi napindot. Ito po ang media advisory ng ICI. Media advisory po ng Independent Commission for Infrastructure. Congressman Ferdinand Martin Romualdez has requested to postpone the hearing originally set for October 22. Matagal pa yun As he is scheduled to undergo a medical procedure. The commission will issue an advisory once a date for the next hearing has been determined. Diba? Kaya walang nangyayari sa ICI Iimbestigahan nyo, lahat may excuse. Ayaw na ng diskaya. Wala kayong magawa. Bakit wala kayong magawa? Wala naman kayong power Wala kayong contempt power. Wala po kayong power para pilitin yung mga testigo na tumistigo. O paano yan? Ayaw na ni Martin magpapagamot. Kung lahat po ng iniimbitahan nyo magpapagamot, ano pa mangyayari dyan sa investigasyon nyo? Wala. Wala naman kasing pangil yan. Yan talaga, create talaga tong ICI para i-delay lang po, para matigil lang po yung investigasyon ng Senado. Huwag na tayo magbulahan. Yung Senado po, yung blue ribbon po ng Senado, maski po yung Kongreso, yung House of Representatives, yung mga investigasyon po doon, hindi po pwedeng tumanggi yung mga iniimbitahan dahil pwede nyong i-contempt at pwedeng ipakulong. Dito po, wala po. Sabihin lang magpapagamot. Hindi nyo nga pwedeng hingan ng ng medical certificate Sa Senado po, putya magpapagamot ka. Asan yung medical certificate mo na sinabi ng doktor na magpagamot ka? Diba dyan na contempt yung Carly Diskaya dahil iba yung sinagot niya? Kinontempt nyo, di ba?
Yan yung problema. Pinudol tayo ng lahat ng ito. Kaya naman wala na nag-iimbestigang Senado kasi pwede na sila hindi mag-imbestiga. Imaginin po ninyo kung yung ICI po, kung hindi po nila tinay yung ICI, wala pong dahilan para itigil ng Senado ang kanilang investigasyon. Nagkaroon po ng dahilan yung Senado na wag nang seryosohin to, total may ICI na. Ngayon pong ganyan po ang pwedeng gawin pala sa ICI. Pag sinabi, ayaw na namin makipagtulungan, wala kayong magagawa. O pag sinabi naman ng testigo na magpapagamot ako, wala rin kayong magagawa. O inutil. Inutil yung pinadlit dito sa Blue Ribbon. Yung Blue Ribbon, tumigil ng pag-iimbestiga, may katwiran sila dahil sa ICI. Kaya parang flood control pa lang ICI, Mr. President. Imbis na makatulong sa pagtigil ng baha, lalo pang yung flood control, imbis na matigil sa pagbaha, lalo pang bumaha. Etong ICI, imbis na makatulong sa investigasyon, nagpapatigil lang po ng investigasyon sa totoo. Hindi pa po nagaganap ito. Hindi pa po umaatras yung Diskaya. Nagsalita na po ako. Yan pong ICI ay malaking budol. Nagkatotoo po. Ngayon, nakikita na natin. Talagang krineate yan para lang mag-divert, para lang tumigil yung mga tao sa kararali. O ngayon, alam na po natin na wala talagang silbi, inutil. Nasabi na natin yan. Noon pa. Nasabi ko na yan noon pa na binubudol lang tayo nitong ICI na to. Okay, eto po. Galit na galit pa rin dito si Paulo Duterte. Eto po. Matapos ibasura ng Department of Justice ang kasong libelo laban kay dating Senador Antonio Trillanes, pinatikos ni Davao City Representative Paulo Duterte ang naging desisyon ng ahensya. Sabay giit na this is not justice, this is reward. Ayan po ang sinabi ni Paulo Duterte. It seems that the DOJ has finally found its true calling, not as defender of the law, but as the protector of the political ally of the administration. Dismiss the cases against Trillanes. Of course, that's the new justice system of the Philippines. Our justice system deserve better than the ombudsman and the DOJ who play politics instead of protecting the truth. Totoo po yan. Panay pamumulitika lang po buhat no naging ombudsman si DOJ. Ang problema, inuutusan pa po ng ombudsman yung mga ibang ahensya ng gobyerno katulad ni Vince Dizon. Imbes na magpakulong ng mga taga-DPWH, uunahin pa pong imbestigahan yung pinaiimbestigahan ni Remulla na imbestigahan yung Diskaya at si Bongo. Eto po, anong sabi rito ni Paulo Duterte? Ang tagal na po nito. Inaprubahan na po yan na dinismiss agad nung nagpalit po ng DOJ, dinismiss agad. Ewan ko kung nagpalit na ngayon ng DOJ. Yung wala na po si Remulla, samantalang nung si Remulla po ang DOJ, inaprubahan niya po yung kaso na yan, nakasuhan po itong si Trillanes ng libelo. Yung ngayon po nung naging ombudsman na napremyuhan si Trillanes. Siguro biniling yan bago siya umalis na pag-alis ko, i-dismiss nyo yung kaso ni Trillanes. Nakakahiya naman kasi nang magdi-dismiss ng kaso ay siya mismo. Samantalang siya yung nag-approve ng kaso na yun. Kasi pag pinadaan po sa DOJ, sasabihin ng DOJ, tama, ano yung sinasabi? Yung merong yung pwedeng kasuhan. Kakaso-kaso to. Merong termino dyan eh. Maalala nyo yan.
Okay, eto naman po. Kinwestiyon ni Navotas Lone District. Eto, maganda 'to, eh. Kinwestiyon ni Navotas Lone District Representative Toby Chanco ang Department of Foreign Affairs sa hindi pagtugon sa panawagang kanselahin ang pasaporte ni resigned ako Bicol Party List Representative Saldico. Teka, nagsasalita ba? Okay. So, bakit daw hindi kinakansela? Ikaw naman, Toby, oh, isa ka pa eh. Dakdak ka lang din ng dakdak eh. Pinaiikot-ikot nyo lang kami. Ako nasasagot bakit hindi nakakansela. Kaya hindi nakakansela yung passport niyan. Wala naman kayong kinaso, wala naman nagkaso kay Saldico. Binubulan nyo lang kami pare-pareho eh. Saldico ka. Wala ka naman, hindi mo naman dinidiin si Martin. May nililigtas ka rin eh. Ito po, simple lang yan. Paano nga, ang sabi ng DFA, nagsalita na po yung DFA. Yung pag, hindi po basta-basta na ika-cancel mo yung passport, kinakailangan po yan, utusan siya ng korte. Kung yung passport po ay legal, legal po na nakuha, hindi mo basta-basta pwedeng tanggalin sa tao yan. Hindi pwedeng tanggalin ng DFA ang legal na kinakailangan nyo muna na utusan sila ng korte na kanselahin yung passport. Hindi ko po pinagtatanggol si Saldico. Gusto ko ngang makauwi na yan dito eh. Para kasuhan nyo eh. Yan yung problema nyo. Dakdak kayo lahat ng dakdak sa media. Paano nyo sasabihin na kanselahin yung passport niyan? Hindi nyo naman, wala nga nagkakaso dyan. Paano makakasuhan? Yung mga testigo laban dyan, ayaw nyong gawing state witness. Putya, bakit ako? Tama yung diskaya eh. Bakit pa ako makikipagtulungan sa inyo? Hindi naman ako state witness. Di pagtanggol ko na lang yung sarili kong kaso. Ang gusto nyo, ikanta ko ng ikanta yung mga ibang tao. Kinakasuhan nyo rin ako. Kasuhan nyo na lang ako, pagtanggol ko na lang yung sarili ko. Sa totoo po, pinoproteksyonan ninyo si Martin tsaka si Saldico nang kunwari, banat kayo ng binabanatan nyo. Kunwari lang naman yung banat nyo na yan eh. Isa pa tong dakdak ng dakdak. Wala naman kayong kinasuhan eh. Paano matatanggalan ng, imagine ninyo, sa Pilipinas at sa lahat po, sa buong mundo po, pag walang ebidensya at walang testigo, walang kaso. Ini-eliminate nila yung mga possible. Kunwari lang po sila na hindi tinatanggap. Bakit? May state witness na ba? Bakit kayo magre-reject ng state? Anong sabi ni Marcoleta? Tinakam niya. Hindi niya naman alam yung diskayang lalapit eh, na mag-apply eh. Siyempre, binigyan niya dahil isang contractor lang ang kinakailangan ni Marcoleta na maging state witness. Solve na lahat ng problema natin. State witness lang po, isang contractor lang. Inunahan nga sila ng Diskaya dahil kahit papano, tuso eh. Ayaw ninyong gawing state witness. Sino state witness nyo? Wala. Sino ang testigo ninyo laban kay Saldico at kay Romualdez? Wala. So kahit na anong paikot ninyo, sasabihin ng ICI, matagal pa po to dahil due process. Utot nyo. Anong due process? Lahat ng lumalantad na gustong tumistigo laban kay Martin at Saldico, ayaw ninyong tanggapin. Tapos sasabihin nyo, matagal dahil no? Kaya nagtatagal dahil wala naman talaga kayong balak. Wala kayo talagang balak na lutasin yung kaso dahil ipapahamak nyo si Martin at saka si Saldico. Kaya ang ginagawa ninyo, tinatablan nyo. Sino ba yung nag-announce na hindi pwede si Diskaya at yung mga engineer ng Bulacan? Sino?
Oh, yung isa sa member ng ICI, yung dilawan na si anong pangalan nun? Minsan ko lang marinig magsalita, yun pa sasabihin, hindi pa puwede. O kaya ito po, tama po 'tong panawagan ni Bellica, isara na lang 'yan, yang ICI na 'yan. Nananawagan po si Bellica na ngayon na isara na lang dahil wala naman pong silbi 'yan. Nagpapa-delay lang po. Ang ginawa po ng ICI, dinelay niya lang yung paghanap natin ng katarungan. Hanggang 'pag na-delay, hanggang buti nga nakikialam na yung US, eh. Wina-warningan kayo na US. Parang sinasabi ng US, "Sige, subukan ninyong lutuin 'yan. Subukan ninyong, iabsuelto." Kaya nagkasakit si Martin, eh. Alam niya yung US. Oh, 'di ba pinsan niya ba o kapatid niya yung ano, yung US ambassador. Kamag-anak rin nila, Romualdez din 'yan. Napakalaman po ng ating mga balitaan ngayon. Teka, baka may nakalimutan pa ako. Republika ng Mindanao. Patulan natin 'to wag na, tsaka na natin pag-usapan 'yan, yung Republika ng Mindanao ni Kiko Barsaga. Ayan lang po muna.